Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kanina pa nakaupo si Mia sa sofa at hindi na rin niya mabilang ang mga kasambahay na nagparoot pa rito sa kanyang harap. Abalang-abala ang mga kasambahay sa paglilipat ng mga gamit sa loob ng mansyon. Alam niyang habang buhay siyang hindi patatahimikin ang kanyang kalooban hanggat hindi nakakausap ang kanyang pakay. Tumayo siya nang makitang pababa ng hagdan ng isang babae na sa kanyang tansya ay nasa 50 pataas ang edad. Napakaganda pa rin ni Mrs. Eliza. Kay Albert niya nalaman na mula sa Australia ay sa Pilipinas na maninirahan ang buong pamilya ni Dominic. Good morning po, mahinang bati ni Mia. Nakadama siyang bigla ng hiya. You must be Mia Margaret Cruzat, nakangiting sabi ng ginang. Nagpautos ito ng merienda at saka siya muling hinarap. Ako nga po, wika ni Mia. Why do you want to see my son? Sasabihin niyo po bang nasisiraan na ako kapag sinabi kong bala kong ligawan ng anak niyo? Agad na tumulo ang mga luha niya bago nagpatuloy. I'm sorry po kung sinaktan ko siya. Naduwag ako. Pero nung handa na akong kausapin siya, wala na siya. I know that I was very stupid. Please po, tulungan niyo po ako. Hindi niya inaasahan ang pagsilay ng matamis na ngiti sa mga labi ni Mrs. Eliza. Tumayo ang ginang at sinabihan siyang sumunod dito. Nakahinga siya ng maluwang nang umabrisete ito sa kanya. I like you, sabi nito, at saka siya niyaya sa komedor para makapagmeryenda. Huwag ka nang umiyak, iha. Everything will be alright. Dahil na rin sa tulong ni Mrs. Eliza, kaya natunto ni Mia ang bahay ni Dominic. Hindi siya makapaniwalang sa St. Carmel Village na katabi lang ng Solomon Village na tinitirhan nito noon, naroon ang binata. Si Dominic ang nagmamay-ari ng 3 palapag na malaking bahay na talaga namang napakaganda ng disenyo. Ayon kay Mrs. Eliza, 5 buwan pa lamang daw ang nakalilipas nang bilhin ni Dominic ang bahay mula sa tiyahing nag-migrate na sa Canada. Nalaman din niya sa ginang na sa Paris nanuluyan noon si Dominic para kalimutan siya at kababalik lang ng binata 3 weeks ago. Masakit man ang nalaman ay tinanggap niya iyon. Nag-doorbell si Mia. Sumilip ang isang lalaki sa gate na bakal. Sino pong kailangan nila? Magandang gabi po. Si Dominic po. Binuksan ng lalaki ang gate at pinapasok siya. Tuloy po kayo. May kailangan ba kayo kay sir? Nasa pool siya. Doon na lang kayo dumiretso. Pagliko sa garden, nandun na ang swimming pool. Salamat. Naglakad na si Mia patungo sa direksyong itinuro ng lalaki. Napasinghap siya nang makitang walang ibang suot si Dominic kundi swimming trunks. Umahon ito sa pool at inabot ang tuwalya mula sa bench. Tila biglang nanginig ang mga tuhod niya dala ng kaba. Ang akala niya ay kaya niyang kausapin ang binata, ngunit nagkamali siya. Because now that he was just a few steps away from her heart started to beat wildly. Unti-unti siyang tumalikod at dahan-dahang humakbang palayo. What are you doing here? Nabitin ng isang paa ni Mia sa ere. Hindi siya pwedeng magkamali. Siya ang tinatanong ni Dominic dahil siya lang naman ang taong naroon bukod dito. Nagsalita siya habang nananatiling hindi lumilingon. I came here to talk to you. God, bakit pati dila ko parang nanginginig? Bakit?
Naramdaman niya ang paglapit nito. Nasabi ko na, di ba? She heard him take a deep breath. Wala tayong dapat pag-usapan. Leave now. Malamig pa sa yelong sabi nito. Nang humarap siya ay nakita niyang biglang nag-dive si Dominic sa pool. Mukhang wala talagang balak na pakinggan siya. Naglakad siya palapit. Huwag kang bastos, Dominic. Gusto ko makipag-usap ng matino sa'yo. Pwede bang umahon ka dyan? Asik niya. Iniangat ni Dominic ang ulo sa tubig. Sabihin mo na ngayon ang lahat ng gusto mong sabihin. I'm giving you 1 minute. Pagkatapos nun, pwede ka nang umalis. What? Bakit ba ganyan ka sa akin ngayon? Napakasama mo sa akin. Nagdadamdam na anas niya. Pinipigil niya ang mga luhang gusto nang magsialpas sa kanyang mga mata. Napakasama ko sa'yo? Tumatawang tanong ni Dominic. Di ba? Ako dapat ang magsabi sa'yo niyan? You've been so unfair. Nag-iba na nga siya. Napaluha si Mia. Sinabi ko sa mama mo na liligawan kita, if that's what it takes to get you back. Determinadong wika niya. Nakita niya ang pagrehistro ng amusement sa mukha ng binata, pero agad ding nawala. Si Ashley. Siya na ang babaeng mahal ko ngayon. Parang binuhusan si Mia ng malamig na tubig dahil sa narinig. Ngunit hindi siya susuko. Not this time when she had seen him again. It's okay. Liligawan pa rin kita. What? Gagawin mo rin ang tulad ng ginawa nun ni Inigo kahit alam niyang tayo? Hindi siya nakasagot. Umahon si Dominic sa tubig. Napasinghap si Mia nang unti-unting lumapit ang binata dahilan para mapaatras naman siya. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong ipaliwanag sa iyo ang lahat. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong sabihin sa iyo na mahal kita. You lost your chance, Mia. At dahil sa ginawa mong pagtatago, guess what? My feelings for you 5 years ago are now gone. Maging ang paraan ng pagtitig ni Dominic ay napakalamig na. Napakasakit na mga salitang binitiwan nito. Nanlaki ang mga mata ni Mia nang maramdamang dulo na ng pool ang kanyang tinatapakan. Mahuhulog siya sa tubig kapag humakbang papalapit ang binata. Dominic. Lalo itong lumapit. Walang labang bumagsak si Mia sa tubig. Nakita pa niya ang pagtalikod ni Dominic at paglakad palayo. She did not know how to swim. That was the truth. Pero ang mas masakit ay ang makitang tumalikod si Dominic habang siya ay lumulubog sa tubig. Para siyang mamamatay sa sakit na dulot niyon sa kanyang puso. At mas gugustuhin pa niyang mawala sa mundo kaysa mabuhay na wala si Dominic sa kanyang buhay. Humugot si Dominic ng malalim na hininga. Ano naman kaya ang balak ni Mia at gusto siyang ligawan kung totoo man iyon? Hindi siya makapaniwala na kahit 5 taon na ang nakalipas ay sariwa pa rin sa kanyang isip at puso ang mga nangyari. God! Bakit ba nagbalik pa si Mia pagkatapos siyang talikuran? He had already moved on. Iyon ang pilit na ikinukumbinsi niya sa sarili kahit alam niyang hindi totoo. Mabagal na umakyat siya sa hagdan. No! I don't want to hear anything from you again. I don't want to hear your lies anymore. Hindi ko na rin kailangan ang tulong mo sa oras na lumubog ang bangka dahil alam ko na hahayaan mo akong malunod at si Jessa ang sasagipin mo dahil siya ang first love mo. He blinked. Kumakabog sa kaba at takot ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano o gaano siya kabilis na nakabalik sa pool area para lamang makitang nakalubog na sa swimming pool si Mia. Binaha ng takot ang buong pagkatao ni Dominic. 8 feet ang taas ng tubig sa pool. Hindi siya nag-aksaya ng panahon at mabilis na nag-dive. Umangat si Mia sa tubig. Iyon ang nasa malabong pag-iisip niya.
Naramdaman niya ang pagpunit sa itaas na bahagi ng kanyang damit. Ang mga kamay na paulit-ulit na dumiriin sa itaas ng kanyang dibdib, ang kamay na humaplos sa kanyang mukha, ang mga daliring pumisil sa ilong niya, at ang bibig na nagbigay ng hangin sa kanya. Ilang ulit na ganoon lang ang nangyari, ngunit wala nang iba pang pakiramdam ang kanyang katawan. God, come back to me, sweetheart. Breathe, please. Please, come back to me. Please breathe. Sunod-sunod ang ginawang pag-ubo ni Mia. Naghanap siya ng makakapitan. Hindi siya tumigil sa pag-ubo habang hinahabol ang hininga. Nang mapuno ng hangin ang baga, ay unti-unti na ring naging normal ang paghinga ni Mia. Itinaas niya ang mukha at nakitang lumuluha si Dominic. Dominic. Hinaplos niya ang pisngi nito. Sa halip na sumagot, ay kinabig siya nito at niyakap ng ubod higpit. I'm sorry. I'm really sorry. Dama niya ang panginginig ng kanilang mga katawan, maging ang mabilis na pagkabog ng dibdib ni Dominic. I will never ever let you go again. Ikaw at ikaw pa rin ang nasa puso at isip ko. Humiwalay ito sa kanya at mabining hinaplos-haplos ang kanyang buhok. Pinakatitigan siya ng binata at walang sabi-sabing inangkin ang mga labi. Hindi nagprotesta si Mia nang pangkuin siya ni Dominic at dalhin sa silid. Hindi rin siya nagsalita nang ihiga siya nito sa kama at alisin ang lahat ng saplot sa kanyang katawan. He looked at her as if she was the most beautiful woman in the world. He kissed and touched her with so much tenderness. Sinapo niya ang magkabilang pisngi nito. Hindi pa nga ako nagsisimulang manligaw sa'yo tapos, he smiled. Kanina ko lang napatunayan na hindi ko kayang mawala ka uli sa akin. Huwag mo na akong ligawan dahil sasagutin din naman kita agad-agad. Napangiti si Mia, dala ng sobrang kaligayahan. When did you start loving me? Curious na tanong niya. Niyakap siya ni Dominic ng mahigpit. First year pa lang tayo nun. Ang cute mo kasi. Teka nga, di ba ang type mo yung mahinhin? Tumawa ito. Gawa-gawa ko lang yon. Basta lahat ng katangian mo, yon ang lahat ng type ko sa babae. And to be honest with you, hindi ko na inisip nun yung pagpapanggap natin para mapagselo si Inigo. Lahat ng ipinakita ko sa'yo, lahat yun, totoo dahil gusto kita. Pumayag ako sa gusto mong pagselosin si Inigo dahil gusto kita. Niyakap ni Mia ang binata at nagsumiksik sa leeg nito. Hindi niya napigilan ang sarili at humalik doon. Na-realize ko rin yun. Lahat ng ipinakita mo sa akin, lahat yun totoo. And I did the same. Hindi na si Inigo ang nasa isip at puso ko noon kundi ikaw. Sinabi ko sa sarili kong paiibigin kita, hindi para pagselosin si Inigo o paiibigin at pagkatapos ay iiwan at sasaktan, kundi paiibigin kita dahil gusto kita at dahil gusto kong maging akin ka. Umakyat ang mga labi niya sa mukha nito at buong suyong hinalikan sa mga labi. Tinugo naman ang binata ang halik niya. Pagkatapos ng mahabang sandali ay nagtagpo ang kanilang mga mata. I'm sorry if I've been such a coward and didn't want to hear your side of the story. He smiled. Shh. It's not too late to make up for lost time. In fact, this is the right time for the both of us. We are mature enough to begin our life together. Pinakatitiga ni Dominic si Mia ng buong pagmamahal. Inigo told me that he has explained everything to you already, so I guess I don't have to explain anything anymore. Tumango-tango si Mia. Inamin na rin niya sa akin ang mga kalokohang ginawa niya. Loko yun, sila rin pala ni Jessa ang magkakatuluyan. They were meant to be together, and I am so sorry. Kasalanan ko rin. Ilang araw akong naghintay sa iyo sa tapat ng bahay niyo, pero sumuko ako agad. I was so hurt that when Dad asked me to stay in Paris for a while,
I immediately said yes, but I want you to know that I've never loved anyone else the way I love you. I can't believe that after all these years, my heart is still aching for you. Napaluha si Mia sa sayang bumaha sa kanyang puso. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata ni Dominic. I love you so much, Dominic. Pero teka, si Ashley, paano? We broke up yesterday, sweetheart. Sinabi ko sa kanyang hindi pa rin kita nakakalimutan hanggang ngayon. At siya na ang kusang nagsabi na maghiwalay na kami. It was just a one-week affair. Lumayo siya na ipinagtaka ng binata. Why? May nangyari na sa inyo? Aminin mo kundi kukurutin kita. Banta niya. Natatawang hinuli siya ni Dominic at kinubabawan. Believe it or not, walang nangyari sa amin. Now, do you believe me? Napangiti siya, sabay halik sa noon nito. Anong balak mo ngayon? Sumilay ang pilyong ngiti sa mga labi ng binata. Let's do it. Umiling-iling si Mia. Not after we get married. He smiled and kissed her forehead. Tinakpan nito ng kumot ang katawan niya. Napahalakhak siya dahil nasa mukha ni Dominic ang panghihinayang. Oh, bakit? Tanong niya nang hilahin siya nito patayo. Gagawa ako ng paraan para maikasal tayo ngayon. I promise you that I'll give you a grand wedding after a month pero gusto ko nang makasiguro ngayon. I want to marry you today and have our honeymoon later. Sobrang kaligayahan ang nadarama ni Mia. Okay, sige. Pero pupunta muna tayo kina Jessa ngayon. I'll invite Cara and Albert and your other friends. Naku, siguradong matutuwa sila dahil sa wakas, tayo na uli. Hindi pwede. Magpakasal muna tayo ngayon. Bukas na yan. Let's spread the good news first, lalo na sa mami mo. No, pakakasalan muna kita ngayon. Ngayon na, he demanded. Humalakhak si Mia pero nabitin lang iyon ang halikan siya ni Dominic ng mariin sa mga labi. Hindi na siya nagprotesta dahil sabik na rin siyang maging asawa ng binata. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.